Magandang araw po sa lahat ng ating mga manunood. Nandito na naman tayo sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa pag-aalaga ng inahing baboy. Welcome po sa lahat, lalo na ang mga bagong manunood. Sana huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the notification bell para laging updated sa aking next videos. Maraming salamat po. Today's episode ay talakayin naman natin kung paano mapapanatili ang pagkakaroon ng sapat na gatas ang mga inahin para sa kanilang sumususong biik. Panoorin lamang po itong video para may makuhang mga simpleng tips at kaalaman. Kung napansin sa unang parte ng video ay tumutulo ang gatas ng mga inahin, tanda na maraming na-produce na gatas. Ang gatas ng inahin ay mahalaga para sa kaligtasan at paglaki ng mga biik. Ito ay isang pinakamahalagang bagay dahil dito nila kinukuha ang lahat ng mga bitamina at nutrients upang maging malusog at ma-develop ang kanilang antibodies. Paano natin gawin na maging magatas ang mga nagpapasusong inahin? Bago po manganak ang mama pig o bago sumapit ang ika-114 days. Ang average day kung saan ay manganak na sila ay kailangan kumakain na ng lactating feeds o pagkain na nagpapagatas. Ginagawa ito isang linggo o higit pa depende sa nag-aalaga upang ma-stimulate ang mammary glands ng inahin na mag-produce ng gatas, bilang paghahanda na rin sa pag-anak ng mga biik. Uulitin ko lang po, na depende sa mga nag-aalaga ay maaari ng simulan ng pagpapakain ng lactating feeds sa ika-100 days to 107 days upang ma-stimulate ang inahin na mag-produce ng gatas. Dahil malapit na siyang manganak, sa practice naman namin ay nasa 107 days na. Minsan ay nag-aalala tayo dahil sa mga unang araw hanggang sa ika-3 araw pagkatapos manganak ay wala o humihina ang gatas. Normal lang po ito dahil hindi pa masyadong malakas sumuso ang mga biik, pero habang lumilipas ang mga araw ay nagiging malaki na ang konsumo ng mga alaga. Dito ay mas ma-stimulate na rin ang mammary glands na mag-produce ng maraming gatas. Kaya may hinahanda tayong gamot katulad ng oxytocin at binibigyan ng mama pig dahil nagpapagatas ang gamot na ito. Ilang minuto lang sa pagturok ay may milk letdown na. After 3 days basta walang di naramdam ang mama pig ay magiging normal ang production ng gatas. Sa pagsilang pa lang ng mga piglets ay kailangan pasusuhin agad sila sa loob ng 24 na oras upang makakuha sila ng colostrum, ang pinakamasustansyang gatas ng inahin. Dahil ito ang magpapaboost ng kanilang immune system o ang tinatawag na antibodies upang labanan ang mga sakit. Ipagpatuloy ang pagpapakain ng lactating feeds sa buong lactation period. Ang lactation period ay madalas ay 1 buwan. Depende rin sa nag-aalaga kung i-extend ang pagpapakain kahit nahiwalay na ang mga piglets. Ang pamamaraan naman nito ay bilang paghahanda sa muling pagpapabulog para hindi papayat ang inahin at normally ito ay nasa 1 linggo after nahiwalay. Ang dami naman ng feeds na ipapakain sa isang araw ay base na rin kung ilang biik meron ang inahin. Maglalaan tayo ng 200 grams to 250 grams na lactating feeds sa bawat biik kada araw, 2.5 kilograms naman bilang body maintenance ng inahin sa isang araw. Kung halimbawa ay may 10 biik ang pinapasuso ng mama pig ay 2.5 kilo sa 10 biik at idagdag ang 2.5 kilo para sa mama pig ay total 5 kilograms ang ipapakain sa isang araw. Hatiin na lang ang 5 kilograms kung ilang beses magpakain sa isang araw. Isang mahalagang bagay din ay ang pagkakaroon nila ng sapat na tubig sa lahat ng oras. Kung nais nilang uminom o nauuhaw ay may maiinom agad sila sa anumang oras. Napakahalaga ng tubig upang makabuo sila ng madaming gatas. Habang lumalaki ang mga biik ay nadidagdagan ang milk requirement nila. Kung kulang sa tubig ang mama pig kahit pabigyan ng sandamakmak na mga bitamina ay hindi magiging sapat sa pagbuo ng gatas. Ang posibleng mangyari din kung kulang sa tubig ay prone to infection ang mga inahin. Kung may sakit na ay mahina na rin kumain at hihina na rin ang supply ng gatas, damay na po lahat pati ang mga piglets. Lahat ng inahin ay may nakalagay na patubigan. May nipple drinker sila para anytime kung nauuhaw ay makakainom siya hanggat sa gusto niya. Nakakatulong din po ang tubig para ma-regulate niya ang body temperature. Habang lumalaki ang mga piglets ay lumalaki din ang requirement nila sa gatas upang mas lumaki pa at maging malusog. Sa unang linggo pa lang pagkaanak ay simula na ang pagtuturo para kumain ng booster feeds. May separate video po ako patungkol dito. May video link akong ilalagay sa description para inyong mapanood. Maraming salamat po.
Bukod sa tubig ay may binibigay din tayong mga feed supplements, kahit anong bitamina na mabibili sa mga agri-vet supplies tulad ng C-Cical powder, electrolytes, multivitamins at marami pang iba. Sadya pong magatas ang aming mga inahin, kaya sagana ang mga piglets. Malalaman naman natin kung nakukulangan sila sa gatas dahil palaging umiiyak at parang may hinahanap na palakad-lakad. Kapag busog o kontento naman sila ay tiyak tulog lahat. Ito po ang mga simpleng pamamaraan na dapat laging tandaan para laging sapat ang supply ng gatas ng mga inahin para sa mga piglets, ang tama at sapat na dami ng lactating feeds na pinapakain araw-araw, ang availability ng maiinom na tubig sa lahat ng oras, at mga feed supplements. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli. Daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.